ko ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito, gagawin ko sa Zoom meeting sa darating na linggo, July 12, 2026, same time, 9 a.m. oras sa Pilipinas. Ayun yan. Salamat, Miss Kay. Ano yung sabihin yan? Sino nakapag-isip? Wala nakapag-isip kung ano ibig sabihin yan? Wala ko, di ko may maurang ko. Plastic na masara maging sani ng pagsunog. Galing ni GR ah. Dapat aluminum foil ang dala mo, GR, kasi may apoy na. Ha? GR, Kuya, dapat aluminum foil ang dala mo kasi may apoy na. wala na ba na kuya kay? Wala na. Hinay-hinay lang. Kung hindi yan. So ano pa bang ibig sabihin nun? Meron ba na pag-isip? Ano ibig sabihin? Dapat po lang maging responsable sa kaligtasan. Kaya salamat. Salamat din kay GR. Pero gano'n ang sagot ng GR, pero malaman ba yun? Mayroon kayong apoy sa bahay, ano bang mangyari? Santik sa mag-isa ng sunog, di ba, GR? Oo kuya. Oo. So, ano pa? Ano bang naisip ninyo? Wala na, ako na. So, mensahe na yan. Ang sinasabi ng Diyos dyan, na ipinadala tayo sa mundong ito, nilikha tayo ng Diyos, para gumawa ng kabutihan. Dahil kabutihan na yan, yun ang kaligtasan. Di ba? Yun ang sinabi niya sa una pa nung nakalipas na universal love. Inahalimbawa ko na nga sa inyo plastic, inahalimbawa ko na sa inyo yung balat ng saging. Kapag may nakita kayo, dapat ninyo, huwag nyo itapon sa kung saan, inilagay nyo sa tamang tapunan o sa basurahan. Yun ang kaligtasan. Paano natin sabi ng kaligtasan? Na nung pag-akyat namin, ibig sabihin, pag mawala na tayo sa mundong ito, papasok na tayo sa paraiso ng Diyos, yung bahay, yun yung paraiso ng Diyos. Ngayon, kung gumawa ka ng masama, puro kasama ng gagawin mo, nandoon yung apoy, nakaabang. So, sa apoy ka na, pupunta, o ibig sabihin, sa impyerno. Dahil sa ginawa mong kabutihan, nung nandito ka sa lupa, nung buhay ka pa, ginawa mo yung mga bagay na yun, na alam mo yun ang tama, o ginawa mo yung mga kabutihan, sa lahat ng bagay, yun yung iwas sa'yo sa apoy. Kaya yung apoy, inalis siya para makadaan ka at makapasok ka sa paraiso. Diba? So yung apoy, ibig sabihin yung impyerno, yun yung dalawang ginawa ng Diyos. Impyerno at paraiso. Ngayon, yung kalayaan ng Diyos na ibinagkaloob ng sa tao dahil sa pagmamahal niya, malaya tayong gumawa kung anong gusto natin, pero may katumbas siya na dalawa. Ano mamili ka? Sa impyerno o sa paraiso? Ngayon, nung nandito ka sa mundong ito, habang nabubuhay ka, ang ginawa mo, puro kasamaan, puro labag sa kalooban ng Diyos. So pag nawala natin sa mundong ito, doon tayo sa impyerno. Ngayon, pag gumawa ka naman ng kabutihan, na yun ang gusto ng Diyos sa tao, ginawa mo yon, so doon ka sa paraiso. Di ba? So yung kaya ngayong pag-akyat namin, pagbalik namin, mula sa buhay, ang
mamamate naman tayo lahat, alam na natin kung saan tayo nararapat. Dahil kabutihan ang ginawa ko, dahil nagtapon ako ng tama, naturo ko ang reliyon ay hindi yan ang totoong kaligtasan kung hindi nasa gawa ng tao. Nasa mga kabutihan lang talaga ang totoong kaligtasan. So dahil ginawa ko yon, tinuturo ko kay MJ na ito yung tama. Pag may mga anak kayo, turuan niyo ng kabutihan, ng gawain. Maraming kabutihan na ituturo sa mga anak habang lumalaki. So siyempre yun ang gagawin ng mga bata. So pagdating din sa panahon na yun na lalikas sila sa mundo ng mga buhay, napunta sila sa paraiso ng Diyos. Di ba? So maiwas na kayo doon sa kapahamakan dahil naituro ninyo sa mga anak ang mga bagay na dapat gawin habang nabubuhay. So yun yung apoy na doon sa landing na huling baitang na ang apoy mismo ang lumihis. Ibig sabihin ng Diyos doon, hindi ka para sa pa-impyerno. Dahil nung nandoon ka sa lupa, nung buhay ka pa, puro kabutihan ang ginawa mo. Kaya dito ka sa paraiso. Pasok ka sa paraiso. So yun yung mensahe na yun. Kuha mo, GR. Hindi para masunog, ha? Thank you, brother. So yun lang, Miss Kay. Thank you, brother.